Angono po tayo, Angono. Oo, sa mga kapatid natin dyan gustong humabol, pumunta po kami ng Angono. Sumama na kayo. Yung may mga motor, tara, let's go. Oh, saan tayo? Dito. Sige, sikat tayo. Sige. Sunod kami sa'yo. Sunod kami sa'yo. Sa palengke daw tayo, palengke. Pupunta tayo ngayon sa change location. Di pwede rito, di pwede sa plaza kapag nakamotor kasi walang paparkingan yung ating mothership. Bra! Pwede na. Baba. Trapal naman ako dito. Bubuksan to eh. Happy National Couples Day po. Medyo ito natin yung ano. Anak. Oh. Thank you! Diyan na. Ayun, maganda. Para mas bet ko rito para nakaharap yun. Nandito po tayo ngayon sa Angono. So tuloy po yung ating preaching and tracts giving and Bible giving or Bible distribution. Dito tayo ngayon sa Angono. Sa Angono na palengke sa tapat ng Chowking. So 15 to 20 minutes. Lulu, sound check. Lulu. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay mga Pilgrim Bible Baptist Church and we are now celebrating the National Baptist Day under RA 11897 which is legal according to the law of the Philippines. At kasabay po nito ay kami po ay nagsasagawa ngayon ng pagbabahagi po ng mga Bible tracts, Bible distribution, and also public or street preaching. At gusto po namin maipalam sa inyo mga kapatid na nandito po kami upang magbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. At kami po ay humihingi po sa inyo ng mga around 10 to 15 minutes. Patawarin na po ninyo kung kami po ay makaabala sa inyo ng kaunting oras. Pangunahan po natin ito sa isang panalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, maraming salamat Ama sa isa pong araw na itong binigay mo sa amin. Isang maingat na araw sa pagbiyahe, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na itas nyo ang aming mga puso at isipan, maintindihan, maunawaan ang mensahe, Panginoon, sa araw pong ito. Maraming salamat, Lord, at ginamit mo kami upang magbahagi ng salita ng Diyos dito po sa Angono, Palengke. Maraming salamat, Lord Jesus. Amen. Mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na that temporary lamang po ang buhay ng tao. Wala pong tao sa mundong ito kayang tumagal for 200 years, 300 years, or 400 years. Even you have a lot of money. Wala pong tao kayang pahabain ang kanyang buhay dahil sa kanyang kayamanan o sa kanyang lahi, mga kapatid. Gusto ko pong malaman niyo, sabi po ng Biblia, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Lahat po ng tao ay may isang patutunguhan. Walang iba kundi ang kamatayan. Ngunit mga kapatid, gusto ko rin pong malaman ninyo ng sabi po ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang matuwid, wala ni isa. Itong mensahe ito hindi para isadlak po kayo sa mga bagay na nasa saad sa kasulatan ng Biblia, kundi para malaman po ninyo na ang tao ay sadyang makasalanan at ito po ang ating likas na katauhan. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. Meaning to say, if we are all sinners,
all sinners are destined to go to hell. Hindi po gusto ng Diyos na tayo makapunta ng impyerno. Kaya po, sabi po ng Biblia sa Romans chapter 3, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay hindi patungkol sa relihiyon, hindi patungkol sa kahit ano paman, kundi sa bagay kung anong nasusulat sa banal na kasulatan. Ang tao po'y papunta ng impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Kaya dumating ang Panginoong Hesus upang magbayad, ipambayad ang kanyang banal na dugo. Siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ang tao'y maligtas at mapunta sa langit. Ang kalangitan, mga kapatid, ay hindi po nabibili ng pera. Wala pong taong kayang bumagbayad ng insurance for a lifetime. Walang taong kayang magbayad ng health insurance na kayang mapunta ang kanyang sarili sa langit. Wala pong spaceship na pwedeng lumipad papuntang kalangitan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya mga kapatid, lambutan po natin ang ating mga puso't maintindihan na iisa lamang ang patutunguhan ng tao kapag siya ay makasalanan. Walang iba kundi ang impyerno. Masakit mang malaman, mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ang inaantay na lamang, mga kapatid, nung marinig mo itong salitang ito, naway nangusap sa iyo ang banal na Espiritu na, Panginoon, ako'y makasalanan. Ako'y mapupunta ng impyerno. Maraming salamat at narinig ko ang salita ng Diyos. Kailangan kita sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi relihiyon na makapagliligtas. Hindi ang kamag-anak, hindi ang pera, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Mga kapatid, kami po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos hindi para ipaglaban ang relihiyon, kundi para ipangaral ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon ang mga tao'y magkaroon ng pusong maniwala na walang ibang daan papuntang langit, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya kapatid, inaanyayahan kita, kung nasaan ka man ngayon nakapwesto, kung natouch ng Panginoon ang iyong puso sa mensaheng ito, ikaw ay magpakumbaba, magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Walang mababago sa iyong relihiyon, bagkus may madadagdag sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan hindi dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan sa langit. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa panalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, ako po si, sabihin niyo po ang inyong pangalan. Sabihin niyo po kahit kayo lamang po nakakarinig. Ako po si isang makasalanan. Handang tanggapin ka, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako po ay nagsisisi at handang talikuran ang kasalanang aking ginagawa. Panginoong Hesus, maraming salamat sa ginawa mong pagtubos sa aking buhay. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aming mga kaluluwa at hindi na mapunta ng impyerno. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Tulungan mo akong mamuhay ng naayon sa iyong kagustuhan. Purihin ang Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, hindi ko po alam ang laman ng isip at puso po ninyo. Tanging kayo lamang at ang Diyos lamang ang nakakaalam sa mga bagay na iyan. Kaya kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoong Hesus, yan ay totoong kaligtasan. Pero kung napilitan ka lamang, pasensya na kapatid, hindi po totoo yan. Kaya mga kapatid, bukal sa pusong tanggapin si Kristo. Gaya ng pagtanggap natin sa mga bagay na tinanggap mo ngayon. Alalahanin mo, wala ka kung wala ang iyong nanay. Wala ka kung wala ang iyong tatay. Ganon din naman tayo. Wala tayo kung wala ang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi kababaan ng pagkalalaki na si Kristo ay piliin mo. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi ng Bible sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding.
Purihin po ang Panginoon sa mga taong nag-alay ng kanilang oras upang makapakinig ng salita ng Diyos. Purihin po, Panginoon, ang iyong pangalan. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. To God be the glory, mga kapatid. Stop na muna tayo, mga kaibigan. Bye.